Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order? Ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa. Anong ginawa nila? Kung hindi nila alam, sasabihin ko sa kanila dahil ako gusto ko makatulong. Wala yung karagatan. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila? Dahil sa nangyayaring gera. Hindi lang pang-ekonomiya ito eh. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, tatamaan tayo rito. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Sino kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako na may personal. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin kung sino-sino sila. Senador, tinatawag po kayo ngayon ng marami na senador. Pinamimigay nyo na raw ho ang ibang teritoryo ng Pilipinas. Gawa-gawa nila yon na RDR. Kahit kailan hindi ko sinabing may ipamimigay tayong parte ng ating teritoryo. Pero may gumawang isang senador dyan na wag na nating banggitin ang pangalan. Sa kanya lahat nagmula ito. Nakapag-deliver ako ng privilege speech ng dahil lamang doon. Ikinuwento ko kung paano niya in-splice ang isang video na kanyang ginawa upang ipakita niya, di umano, na ako ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yon. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. So, ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin ng West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So, ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippine Sea, tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international, yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight, kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, official sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi official yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi pa kilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo? Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo-lalo ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakaupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa, tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002. Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippine Sea. Official yun, nakadrawing. Official yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Kasi kung wala kang chart na merong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa at tatawagin naman nating West Philippine Sea? Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalabang ko lang
ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Ibig sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba, maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Meron ding problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo. Maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa iyo, nakadefine na yung West Philippine Sea. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, yung ating EEZ, at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RTR. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Paano yung mahigit na 15? Ang maka-occupy doon ay Vietnamese, China, Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano natin idodrawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa iyo, ang dami nagpapaliwanag. Kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Yung iba ay professor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ng buong bansa? Ibig ba sabihin magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Dami kita ng magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ang Vietnam. Ngayon, pag titingnan mo yung mapa ng South China Sea, sasabihin ng Vietnam, ano pre, di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine Sea. Nakadrawing na, kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Anong Chinador? Ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea. At pag ito ay naging opisyal, kahit kailanman wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, mga naghahanap buhay doon, mga nakatira. Ibig ko sabihin, magiging matatag. Oo. Yung pag-aangkin natin ng bahagi na yun ng karagatan, opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. O yung mga requirements ng ating mga coordinates. Kailangan isinasubmit nyo rito. O sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit daw? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya nga sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Hindi, may mapa na.
at nagsubmit na. Oo. Di ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa pagitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Mm-mm. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Mm-mm. Bakit sasabihin niya na nagsubmit ng Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Mm-mm. Ano yung ilang mga regions, asan yung mga probinsya, Mm-mm. iba-ibang kulay pa yun eh. Mm-mm. Yun ang administrative map. Mm. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order na isasubmit mo sa opisina ng United Nations? Hindi, subukan niya isubmit yung administrative map kung tatanggapin. Ibig sabihin, kapag nakapag-submit tayo ng mas akma at mas tamang dokumento, doon pa lang gugulong na Re-reviewin Oo. kasi ng re-reviewin ng IHO. Oo. Kasangkot yun. Mm. Merong checklist doon, titingnan niya kung pumasa lahat sa pangangailangan. Mm-mm. Wala parang hinatulan na ho kayo ng mga kababayan natin dahil doon sa mga post na kayo daw ho ay ipinamimigay ninyo. Hindi siguro ang mga kababayan natin ang kumatol sa akin. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin sila kung sino-sino sila. Grabe. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, mga kababayan, mga boss, mga amo namin, basta na lang kayo comment ng comment sa social media nang hindi ninyo nauunawaan kung ano ba talaga yung tunay na ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. At kinakailangan nating matuntun, bakit ayaw ninyong ma-drawing? Kayo ang inutusan ng batas. Hindi ba kailangan sumagot kayo? Sagutin ninyo. Bakit makalipas ang 14 na taon? Hanggang ngayon, yung inihingi ng batas at ang kautusan na ibinigay sa inyo, bakit wala kayong ginagawa? Kaya sana gusto ko silang ipatawag eh. Ipatatawag ko sana sila. Pero I'm sorry, Senator, parang ngayon medyo parang gaslighting na yung nangyayari dun sa iba ninyong mga kasama eh. Kasi parang pinipersonal na kayo masyado, hindi na nakatuon dun sa mga issue, kakamukha lang nung halimbawa. Mangilan-ngilan lang naman yan. Kilala mo naman sila eh. Oo. Marami rito na nakakaintindi. Oo. Yung mangilan-ngilan na pinili nila na sasabihin na nating magpasikat na parang akala mo sila lang ang patriotic. Oo. Parang akala mo nagmamahal sa bansa. Pero ayaw naman nila akong samahan. Ayaw nila yatang magkaroon ng opisyal na pangalan na nakadrawing mismo. Hindi lang makita natin South China Sea. Gusto ko rin makita nakalagay West Philippine Sea. Ganito ang ginawa nila. Nagdrawing nga sila ng West Philippine Sea. Sila lang. At ito ay sinabmit nila sa tribunal. Pero hindi drawing nilang West Philippine Sea, hindi nila sinama yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Sila ang hindi nagsama. Sila hindi nagsama. So, In-accept nila yung- nagtaka ka ngayon. Ganon. Ngayon, nabanggit ang mga features na nasasakop ng Pilipinas. So yung mga features ng Kalayaan Island Group, nakita ng tribunal, arbitral tribunal, na malayo, labas pala sa ating exclusive economic zone. So gumawa sila ng drawing. At mula sa drawing na yon, nilagay nila West Philippine Sea. Kitang-kita mo eh. West Philippine Sea, puti yung kulay eh. Yung blue, na nandun na yung ibang features ng Kalayaan Island Group, blue na. Ibig sabihin, Hindi high nakasama. seas. High seas. Oo. Ngayon, ang unang tanong ko sa kanila, sino ang gumawa nito? Ang gobyerno natin. Sinabit nila sa tribunal, kasama si Justice Carpio nung isubmit yun. Ang daming mapa, isa-isa nilang nilagay yung mga features ng Kalayaan Island Group para ngayon masukat yung layo niya sa ating archipelagic baseline. Nagtataka ako, nung isubmit nila yung drawing, wala yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila? Grabe to, mga kababayan. Di ba? Yung mga akala natin, so-called patriotic. Mag-ingat sila dyan. Baybayin mo yung EDSA kung hindi pa nila inalis yan. May mga digital billboard sila. Hindi ko nila lahat, mangilan-ngilan lang. Makikita mo sa digital billboard. Nandun ang kanya litrato. Malaki. WPS, sabi niya. Atin ito. Yun ang kanilang patakaran para ilaban ang atin. Puro propaganda. Ako ang gusto ko, tahimik. Official. Pero official nating itala. Yun. Pagtulong-tulungan natin. Malay nyo ako rin makatulong sa munti kong kakayahan. Kasi, baka hindi nila alam, high seas na ang pinag-uusapan, RDR eh.
Ang daming legal obstacle. Sabi ng tribunal, hindi nyo basta-basta may enclose yung Kalayaan Highland Group. Kasi sa layo ng bawat isa, malalabag ninyo kanya yung Article 89. Alam mo ba kung ano yung Article 89? Ano po yun? Ito yung high seas. No one can appropriate the high seas. Tatawid ka eh. Nasa high seas na sila eh. Pagkatapos, meron pang Article 7. Hindi mo magagamit kanya yung straight baseline. Mawawala ka sa general direction ng iyong coastal shape. Meron pang Article 47. Sabi ng Arbitral Tribunal, hindi mo rin mamimit ang requirements ng land to water ratio dahil masyadong magkakalayo. Ito yung mga legal obstacles. Yeah. Pero ako, sa konti kong nalalaman, dahil tayo nagbabasa talaga, may pangyayari sa mundo, may mga bansa sa mundo na gumawa ng paraan. Kung hindi nila alam, Ipipresenta niya yun. sasabihin ko sa kanila, dahil ako gusto ko makatulong eh. Pagkatapos ako pang sasabihin na, ano yung sabi mo? Senador. Senador. Nakakatawa itong mga taong ito. Hindi ba masyadong political na ngayon imbis na unahin ang interest ng bayan? Mangilan-ngilan lang naman. Oo. Siguro, masyado sila nakapokus sa 2028. Hindi bale, yung mga tao, alam na nila. Oo. Alam na nila. Ako, nararamdaman ko, alam na nila. Ang problema natin ngayon, Sen, yung 8 buwan na. Yung flood control na yan. Hindi. Sabi, may ipapakulong na malalaking tao. Nakulong si Senator Bong Revilla. Mabukod doon, yung mga malalaking isda talaga na ine-expect ng tao na sila talaga yung dapat may pananagutan dito. Ang puntuhan natin dyan, yung humaba ng humaba ang panahon. Ginagawa lahat ang paraan para mailihis sa katotohanan ng dapat puntahan. Baka paabutin nila ng 2028 yan. Maaari. Pero sabi ko nga sa'yo, ang taong bayan naghihintay. Ang taong bayan naghahanap ng kasagutan sa napakaraming tanong. Hindi lamang simpleng tanong ito, Nardiar. Saan na po napunta ang kabangbayan? Nanilimas. Nilimas. Yan po ay nakalaan para sa tao. Bakit po nilimas? At ngayon wala kayong maibigay sa amin na kasagutan. Kailangan bang humaba ng humaba yan? Yun lang ang pinupunto ko sa bawat i-call out ko kung sino man ang dapat na managot dito. Hindi ko sila tinitira ng personal. Mali ang sinasabi niya na Personal. paborito ko siyang tinitira. Hindi. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite na siya ang nakatutok dito. Nakita niyo ba kung tumira ako ng personal? Hindi. Pinapaalala ko, ba't hindi mo tinawag si ganito? Si ganito, tsaka si ganyan. Napakarami nito. Personal ba yun? Hindi. Pinakikita ko, pinaalala ko sa kanya, sapagkat ito'y sagutin mo sa taong bayan. Kasi ang buong akala ko noon, magkasangga tayo eh. Ang hanapin natin, malalaking isda. Sinabi ko na sa'yo, hindi sapsap ang ating tinutukoy dito. Hindi butete. Yung may utak dito. Sino yung mga utak dito? Sino yung malalaking isda? At sinabi mo rin, nanindigan ka kung nasaan ang ebidensya. Doon natin tutuntunin. Sen, nasa na si Gutesa ngayon? Nawala parang bula. Ganun ang ginagawa nila eh. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Yung 18 Marines na tinawag pa nilang 18 Marites, bakit hindi man lang naimbitahan ni isa sa kanila? Okay na nga ako ngayon. Dahil kahapon do sa aming pagtatanungan, na wala na siyang maisagot na mabuti hanggang sa aking palagay, umamin na rin na kailangan talagang tawagin. Hindi lamang yung 18. Maliban pa sa 18, meron pa akong mga binanggit na mga crucial na pangalan sapagkat ito'y pagmumulan ng mga ebidensya. Para sa ganun, magawa natin yung ulat na gusto nilang gawin na sa ngayon isa pa lang ang pumipirma. Partial report. At ang gusto pa nila pumirma ako. Paano ako pipirma sa isang partial report at hindi pa naman natawag ang lahat ng dapat tawagin? Kailangan nating buuin muna. So nangako sila. Payag daw siya. Nabuksan muli. Nung tinanong kung kailan. O hindi na naman nakasagot. Pero ang taong bayan nakikinig eh. Ang taong bayan nakikita. Hindi ako na may personal. Ang aking gustong mangyari, gawin mo ang pananagutan mo. Sapagkat ang taong bayan naghihintay sa iyo. Ngayon ho, dahil sa nangyayaring gera dyan sa Middle East at talagang sumipa ang halaga ng petrolyo, sa palagay niyo ho ba kung yung mga nakorap na pera na yan naitipid natin, meron sanang pangtulong. Sana hindi ganyan kalaki siguro ang epekto. Oo. Maaring maapektuhan tayo. Ngunit kung walang nangyaring ganito, nakahanda sana tayo. Hindi sana ganyang kahapdi ang maaaring ihampas sa atin
ng problemang kinakaharap natin. Ngayon, parang hubad ang tao sa nakaambang mga panganib. Hindi lang pang-ekonomiya ito Sa lahat ng bahagi ng ating national life, tatamaan tayo rito. Yeah. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, lahat Lalong-lalo na yung mahihirap. Sana hindi nangyari ito. Merong tayong kahandaan sana. May sapat tayo sanang pananggalang. Bagsak ang ating ekonomiya. Tsaka darating ang ganitong klaseng problema. Ito yung aking inaalala. Pagkatapos, maghahalok-kip-kip pa ng mga kamay. I-delay, foot dragging. Bakit? Sinong kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako name-personal. Ngunit palagi akong magpapaalala kahit sino man ang tamaan, sapagkat ang akin tinutukoy palagi yung direksyon papunta sa ikahanap ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring ito. Masyado raw ho kayong obsessed. Nabanggit niya pa doon sa isang interview na parang napupugian yata kayo sa kanya or mas pogi yata siya sa inyo. Parang ganon. Obsessed ako hindi dahil sa kanyang katauhan. Obsessed ako doon sa ikagaganap sa tungkulin na hinahanap sa kanya ng mamamayan. Talagang ako'y magbabantay pagka doon. Nakasalalay dyan kung paano natin ibabawi ang nangyari sa ating mga mamamayan. Yung pagkakalimas ng ating kabangbayan. Yun ang binabantayan ko. So obsessed kayo? Obsessed ako kung ang pag-uusapan ay yung pagganap ng dapat na gawin niya alang-alang sa bayan at sa mamamayan. Tama naman yun para sa interes ng Pilipino. Bilang Panguli, mensahe nyo ho sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta, naniniwala ho sa inyo. At yung siyempre yung mga tagapagtanggol nyo ho sa social media dahil siyempre nasaktan din ng marami sa kanila na tinawag kayong tsinador. Ano ang masasabi nyo doon sa mga supporter ninyo? Ang importante ay magawa natin ang lahat ng ito. Ano man ang ibato nila sa atin. Kung halimbawa nagagalit sila sa ginagawa kong yan, wala akong magagawa. Ayun ang tungkulin pong ibinigay nyo sa akin. Kaya po ako nandito. Kaya ako po nagpapaalala sa inyo, huwag na ninyong intindihin kung anong binabato sa akin. Ang intindihin po ninyo ay ang inyong kapakanan na kailangan po nating ilaban sa lahat ng pagkakataon at kahit saan tayo makarating. Maraming salamat, Senator Marcoleta.